Humarap sa media ang mga abogado ng drug war victims kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nauna sa balita si Angela Lagunzad Castro. Angela, anong tinalakay sa press conference kanina? Hi Bok, magandang umaga mula dito sa The Hague at kasalukuyan nga nangyayari ang press con ngayon dito sa ICC ng Office of Public Counsel of the Victims sa pamamagitan po ni Miss Paulina Masida, and of course kasama dito ang mga lawyers, yung common legal representatives for the victims na sila Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres. Dito of course tinalakay yung kanilang kumbaga parang post-mortem nung kanilang mga naging presentasyon kahapon sa confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mahina lang ang boses ko because ongoing pa rin siya ngayon. At of course dito sinadya umano ng prosekusyon na isentro ang kanilang presentasyon sa tunay na mga kwento at naging paghihirap ng mga biktima. At sa ganitong paraan ay mas maintindihan daw ng mga hukom kung ano talaga ang nangyari sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kanina Bok, I was able to ask a question kay Attorney Gilbert Andres and Attorney Joel Butuyan. Ang tinanong ko sa kanila kung ano ang kanilang reaksyon sa naging of course claim ng defense na lahat ng mga statements na pinipresenta ng prosecution na ang nilalaman ay si Pangulong Rodrigo Duterte, all these are rhetoric or bravado or hyperbole. Ang sabi naman ni Attorney Gilbert Andres ay dahil siya ay presidente, it's a matter of policy. So aantabayanan natin kung ano yung magiging of course presentation ng merits naman ng defense bukas. Now, okay, so naka-break ngayon na Boka ang confirmation of charges bukas. Like what I've said ay itutuloy naman ang confirmation of charges at this time around ang magpepresenta ng merito ng kaso nila ay ang defense. Okay, Angela, balikan lamang natin saan sumentro yung confirmation of charges hearing kagabi. Okay. Kagabi, Bok, tinalakay ang PRRD list na tinawag na dead list. Ito ay, sabi nga nila, ay yung tinatawag na so-called PRRD list na may mga listahan si Pangulong Rodrigo Duterte na mga high value target. Dito sa mga list na to, sinabi nung insider witness ang prosecution na pag nandito ka sa listahan na to ay malamang sa hindi ay ikaw ay mamamatay. There is a difficulty or different level ng mga high value target doon, 1 to 5. 1 being yung mga drug user, yung mga street, yung mga nakikita mo lang sa kalye ng mga gumagamit ng droga. Number 5 would be yung mga high value targets, yung mga drug financiers, mga high ranking police officials. Kasama rin inungkat Bok yung Oplan double barrel or Oplan tokhang at Oplan high value target. Neutralize, of course pinag-usapan din dito sa press con yung usapin yung talagang definisyon ng neutralize. Ang sinasabi ng prosecution, there can only be one meaning of neutralization, and that means ay patayin. Okay, so of course pinlay din doon sa confirmation of charges yung speech ni Duterte na nag-uutos na pumatay kapag nanlaban. I think yung isang sa mga sinasabi nila noon, Bok, yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kapag bumunot ng baril, barilin. Kapag hindi bumunot ng baril, barilin nyo pa rin para matapos na. That's the specific video that they showed. Binisita rin nila ang mga kaso ng pinatay nung kasagsagan ng drug war. If you can remember, Bok Ed, yung si Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr., Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog, Kian de los Santos at Benjamin Visda. Pakinggan po natin ang pahayag ni ICC Prosecution Lawyer Edward Jeremy. This was the pattern, Your Honours. Out of one side of his mouth, quietly, occasionally, he would speak about self-defense. And out of the other side of his mouth, loudly, frequently, he would say, kill, and I will protect you, I will pardon you, and I will promote you.
Nagsalita rin kahapon ang mga abogado ng drug war victims. Karamihan ng drug war victims na ito or ng mga biktima ay karamihan daw sa mga biktima ng pagpatay ng drug war ay mga mahihirap, no? Ito daw yung sinasabi nilang policy against poverty, itong war on drugs. Pakinggan po natin ang pahayag ni CLRV Attorney Gilbert Andres. Mr. Duterte's drug war campaign targeted the very humanity of the victims, of their families, and of their communities. Inalisan kami ng dangal. We were stripped of our dignity. Mr. Duterte publicly dehumanized the victims of his anti-drug campaign. Angela, bakit humiling si Duterte na huwag sumipot sa detention review hearing sa Biyernes? So, alright, Bok, yun nga nagkaroon ng sulat itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na asking to waive his right to attend the detention review on Friday. Yan kasi ang Friday, aside from the closing statements ng prosecution, ng defense at ng mga biktima sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, magkakaroon ng 1-hour review ng detention facility kung saan nakadetine ito nga si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay an annual hearing sa kanyang pre-trial detention. At saka ito ay mostly procedural requirement, no, sa pagdinig. Under the ICC rule, ito yung parang kanilang proseso, no, na kinakailangan tignan, 'di ba, yung overall health and well-being ng nakadetine doon. I-check din nila, kailangan nilang i-justify, no, kung bakit sa kanila nakadetain ang isang akusado o isang respondent habang gumugulong ang kaso. So this is a separate waiver, so kailangan din ng separate o magkahiwalay, no, separate na desisyon mula sa ICC or pre-trial chamber judges. So aantayin natin kung ito ay aalaw ng mga judges. Kung hindi aalaw ito, there's a possibility na makita natin si Pangulong Rodrigo Duterte sa Friday para sa kanyang detention review. Pero according to Attorney Cristina Conti, baka naman i-allow na rin siya o pumayag na ang mga judges na hindi na lang siya umattend. So we will see, no? And we can expect that decision soonest kasi nga sa Friday na yan. Bok. Okay, ulat ni Angela Lagunzad Castro live mula sa The Hague, the Netherlands. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.